Ayan po mga kapatid, magandang umaga po sa inyong lahat at narito naman po ako at muling magbabalik upang may ihahatid ng panibagong mensahe sa inyo. Yan at ang ating topic ngayon kung ano, bakit nga ba ikaw ay pinag-iinitan, nagagalit, naiinis ang iyong mga kamag-anak o mga taong malapit sa iyo? Bakit nga ba sila naiinis, nagagalit o naiirita? Tignan natin mga kapatid kung ano yung mensahe ng baraha. Kung ano nga ba ang mensahe? Bakit nga ba naiinis sila sa iyo? Ano nga ba ang nangyayari? May ginawa ka ba sa kanila? O di kaya sadyang may ubulan talaga sila sa utak kaya ganun? Tignan natin mga kapatid. Kuha tayo ng 13. Kaya di talaga maiiwasan yan mga kapatid sa mga kamag-anak natin kung bakit may naiinis sila sa inyo. May mga dahilan po yan. Hindi po yan na maiinis kung wala pong wala pong rason yung mga yan, o baka may atraso ka sa kanila, nakapagbitaw ka ng mga hindi magandang salita o kung ano man. Malalaman natin dito at kukuha tayo ng 13 baraha at sasabihin ko kung ano yung mga mensahe mga kapatid. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Bakit nga ba sila naiinis sa inyo mga kapatid? Tignan natin. Ito mga kapatid, kalimitan ba't kinaiinisan ka ng iyong mga kamag-anak, mga malapit sa iyo? Yan, yung mga kapitbahay mo dyan sa inyo. Kaya sila naiinis sa iyo dahil siguro hindi mo na sila pinapansin, busy ka sa iyong trabaho, focus ka sa iyong trabaho o kabuhayan, kaya minsan naiinis sila sa iyo. Yan mga kapatid, naiinis sa parang wala ka ng paki sa kanila dahil nakapokus ka sa isang bagay na priority mo. Kaya minsan naiinis yung mga kamag-anak mo, mga pinsan mo, mga kapatid, naiinis sila sa inyo. Yan. Naiinis ito. Yan, kaya pinsan wala ka ng oras sa kanila. Kaya ganun. Naiinis sila mga kapatid dahil may mga may mga tao dito na nag-curse sa inyo na kayo ay magkakasakit, kayo ay magkaroon ng malubhang karamdaman, ngunit bumalik sa kanila ito mga kapatid na parang bumirang, na yung parang ibinalik ng universe sa kanila yung mga curse nila sa iyo. Yan, kaya sila, imbis na ikaw yung nagkakasakit, bumalik sa kanila, sila tuloy yung nagkakasakit ng malubha dahil sa pinaggagawa nila. Yan, sumpa sila ng sumpa, manipis sila ng manipis na ikaw ay magkakaganto, ikaw magkakaganyan, pero bumabalik din sa kanila dahil ikaw dito mga kapatid ay wala kang ginawang masama sa kanila. Kaya pumabor sa iyo ang universe o ang ating Panginoon, kaya sa kanila tumama ang kanilang mga bato, bato ng mga kalaban sa iyo, mga taong kinaiinisan ka ng mga kamag-anak mo. Sila dito yung nagkakasakit. Yan. Kaya inis na inis sila mga kapatid, na imbes na sa'yo tatama yung sakit na ito, bakit sa kanila bumalik? Yan ang kinaiinisan nila mga kapatid. Yan. Kasi dito kaya kinakainisan mga kapatid, busy ka sa iyong trabaho, mga kapatid, nagbibuild ka sa iyong sarili kung paano ka umasenso, pumupokus ka, busy ka kung paano ka makaahon sa buhay dito. Kaya ang tingin ng mga tao, kaya maraming naiinis sa iyo. Tingin ng mga tao sa iyo mayabang na, o
mayabang ka na sa paningin ng iba, hindi ka na nakakakilala sa kanila, pero deep inside mga kapatid, naandyan ka pa rin sa kanila, pero priority mo lang talaga yung trabaho. Kasi kung mag-focus ka sa kanila at papabayaan mo yung trabaho mo, maaapektuhan ito mga kapatid. Kaya mas pina-priority mo sila, kasi hindi naman sila yung nagbibigay ng pagkain sa inyo. Yan, kung titigil nito at magpo-focus ka sa kanila, wala kang kikitain, wala kang maipoprovide sa pamilya mo o kung ano man. Kaya ito minsan ang kinakainisan nila. Minsan kasi hindi rin sila nakakaintindi kung ano yung iniisip nila. Yan. Idea. Ito ang kinakainisan nila. Madiskarte ka kasi sa buhay. Masipag ka, madiskarte, o matyaga ka sa yung mga pinagagawa kung ano man yung mga trabaho mo mga kapatid. Yan. Lahat ng mga idea mo ay pumapatok at sumasang-ayon sa iyo ang mga tao o yung taong nasa paligid ninyo. Lahat sila pumapabor dahil ikaw dito ay may kakayahan ka, may talino, at may abilidad ka kung paano ng mga plano sa buhay. Yan, ito yung kinakainisan nila, na ikaw dito ay nakakaangat ka na. Medyo perang hindi naman nakakaangat, parang napapag-iwanan mo lang sila. Kaya naiinis sila at nagagalit. Tuwing nakikita ka, naha-high blood sila, naiinis, nabubugnot, iniiwasan ka. Yun, pag umiwas kasi ang tao sa mga kapatid, depende rin. Iba-iba kasi ayon sa aking mga pananaliksik, o di kaya parang sa psychology ay iba't iba kasi mga kapatid ang klase na ba't umiiwas ang tao. Kaya gano'n, minsan nayayabangan, nagagalit sa iyo, naiinis. Minsan din mga kapatid ay nabibrainwash na mga tao may galit sa iyo, na impluwensyahan yun, kaya nagkaganyan. Yan. Kaya minsan naiinis sila. Ganoon kasi ang mga kapatid. Yan. Yan. Ikaw kasi dito mga kapatid ay kahit ikaw dito ay pinapadalhan ka ng mga spell, black magic, kung ano-ano man, hindi sila, lalong-lalo na yung mga taong may inggit sa iyo, yung mga kapamilya mo o mga kamag-anak mo, yung mga malapit mo sa buhay, ay meron talagang naiinggit sa inyo. Meron ditong ginawa ng spiritual, ipinakulam, ipinabarang, pinaritwalan, ginawa ng masama yung kayo dito, yung makakaresonate nito, pero hindi kayo tinatablan, niritwalan kayo na kayo ay magkasakit. Yan, pero bumalik ito sa kanila dahil ikaw dito mga kapatid ay malakas ang pananampalataya mo sa ating Panginoon. Ikaw dito ay religious, o lagi kang madasalin, lagi kang nagsisimba o kung ano man. Kaya hindi ka basta-basta dito natatablan. Pinaritwalan ka man nila nito, nagbayad ito para ikaw ay ipakulam, ipabarang, kung ano man ang mga ritual na isinagawa laban sa iyo, na ikaw ay magkasakit, pero sa kanila ito tumama dahil malakas ka sa ating Panginoon, dahil ikaw ay madasalin. Ganon dapat mga kapatid. Ang dasal ay yan ang mahalagang sandata natin, ay ang panalangin. Yan, sa spiritual. Hindi baril ang natin, hindi baril ang kailangan natin sa mundo ng spiritual, kundi dasal. Yan. Family. Ito rin ang kinaiinisan ng ng mga kamag-anak mo, kapamilya mo, malapit sa iyong buhay. Yan, mga ka-close mo, na naiinis sila sa iyo dahil ikaw ay pinagkalooban ng ating Panginoon na nagkaroon ka ng masayang pamilya. Yan, kasi ang gusto kasi nila ikaw ay mapariwara, diyan ka lang sa inyo, lasinggero ka, maging ka diyan, maging maoy ka diyan sa ninyo. Yan. Yan yung gusto ng mga kamag-anak mo. Ang gusto kasi nila, sila lang yung makakaangat, takot sila masapawan, kaya ganun. Gusto nila diyan ka na lang sa inyo. Yan, mag-iinom ka lang, maglalalaklak ka lang diyan hanggang maghapon ng alak, magmaoy ka diyan, kung ano-ano yung mga Kaya yung mga minamanifest na mga taong mga kamag-anak na naiinggit sa iyo.
Yan mga kapatid, kalimitan talaga yung mga taong nagsusumikap, yan yung mga taong kinaiinggitan, ginagawan ng masama, ginagawan ng kwento, sinisiraan. Kasi mga kapatid, yan yung mga taong yung mga tao na yan ay takot kasi yung mga taong, yung mga ibang tao na malamangan sila, na masapawan, na maangatan. Kaya ganon dinadaan nila sa paninira, kung ano-ano yung mga ginagawa nilang hindi mabuti. Yan yung mga taong hindi masaya mga kapatid. Kahit pamilya ninyo, sisirain, pag-aawayin. Yung iba, yung pamilya na both side, kung ano-ano yung sinasabi doon, yung sa iba na, yung isa-isa naman sa sinasabi na naman doon hanggang sa mabi-brainwash. Yan yung mga taong hindi ka naman sisiraan ng tao kung walang may galit sa iyo. Yan kalimitan mga kapatid. Hindi ka naman sisiraan yan. Yan. May iba naman talaga, may iba ring sisiraan ka rin para yung mga atraso nila matakpan at hindi na maungkat. Kaya gano'n, merong ganyan. Takot na mabulgar ang baho nila, kaya doon nila ibinabaling sa mga taong hindi naman sila para yung mga baho nila hindi maungkat. Yan. Kaya naghahanap yan ng mapagbubuntungan ng kanilang ng kanilang mga problema. Strategy. Yan. Itong mga ito yung mga pamilya, kamag-anak mo na nagagalit sa iyo. May mga plano ito about sa iyo. Meron ditong may mga plano din dito na mga mabubuti. Meron din dito may mga masasamang plano din. Ito. Kasi dala ito ng galit, inggit, hinanakit. Maaring nagtalo kayo nito, maaring may mga bagay na hindi kayo napagkaunawaan itong taong ito, kaya nagkaganito ito. Parang may mga plano ito, parang nagkakaisa ito sila, parang nag-unity sila, nagkaisa sila kung paano ka patatahimikin, paano ka buwagin. Kasi dito mga kapatid ay hindi ka mabasta-basta dito. Mautak ka rin mga kapatid, marunong ka rin makiramdam, marunong ka rin kumilatis ng taong totoo at hindi totoo sa iyong paligid. Alam mo yung mga taong nagpapanggap at hindi. Yan. May mga plano ito mga kapatid about sa iyo. Pero hinahayaan mo na lang mga kapatid dahil alam mo wala kang ginagawang masama sa kanila. Yan. Ayan nga, kung may mga ginawa man silang masama sa iyo, sa inyo, yan lang ang mga panalangin ko. Balang araw sila din ang mag-aaway, sila din ang magbubukuhan, sila din ang mag-uungkatan ng kanilang mga bahong tinatago. Darating ang araw niya mga kapatid, lalabas ang katotohanan dyan. Kaya ganon. Nagkakampihan yan. Pag ganon. Memory. Ito yung kinainisan at kinagalit ng inyong mga kamag-anak sa inyo dahil yung mga gusto nilang ibalik yung mga masasayang mga alaala ninyo, mga banding ninyo magkapamilya, magkakamag-anak, pero hindi na nila magawa kasi nga busy ka na, wala ka ng time sa mga ganyang bagay kasi priority mo yung trabaho mo, pamilya mo, kung ano man ang mga tungkuling ginagampanan mo ay busy ka na. Kaya naiinis sila na kahit mga ilang araw, ilang oras man lang kayo na magsama-sama, mag-uusap-usap o magbabanding, hindi mo na mapagbigyan kasi nga busy ka sa mga tinatrabaho, mga trabaho mo. Kaya gusto nilang balikan yung mga masasayang alaala ninyo. Kaya wala ka ng time sa mga ganito. Kaya may naiinis talaga sa inyo mga kapatid. Ito rin ang kinaiinisan sa inyo. Yung tagumpay mo, ayaw nilang nakikita kang nagtatagumpay. May mga kamag-anak talagang ganito na utak talangka yung mga pinagagagawa nila. Ayaw nilang mag-success ka, ayaw nilang magtagumpay ka, ayaw nilang umangat ka sa buhay. Kasi mga kapatid, gusto lang kasi nila na kung kayo ay naging mahirap dati dito, gusto nila na maging mahirap ka lang hanggang sa ikaw ay mamatay. Ito yung gusto nila. Ayaw nilang nakikita kang nagtatagumpay. Itong triumph.
victory, success, achievement. Ayaw nilang nakikita nilang nakakapagpundar ka ng bahay, nakakabili ka ng mga sasakyan mo, nakakaapundar ka ng mga cellphone, nabibigay mo lahat ng pangangailangan ng pamilya mo. Ayaw na ayaw nila mga kapatid. Galit na galit sila at parang kumukulo ang dugo nila pag nakikita nilang may mga bagong gamit kayo sa bahay ninyo, nakakabili kayo ng mga pagkain at masasarap na ulam. Ayaw na may mga kamag-anak kayo na ganito mga kapatid. Ayaw na ayaw nilang nakikita kang nagtatagumpay. Yun, yan yung mga ano nila, kinaiinisan nila at kinagagalit sa inyo. Ito lang naman ang mensahe sa inyo mga kapatid. Huwag ninyo silang pansinin, maging bulag, magbubulag, gamitin mo lang dito, magbulag-bulagan ka na lang. Parang wala kang narinig, parang wala kang nakita. Kung ano man yung mga negatibong sinasabi sa iyo, huwag mo na lang pansinin. Gawin mo na lang yung dapat mong gawin, yung alam mong tama at alam mong makakatulong sa iyong tagumpay. Yan. Huwag mong pansinin yung mga yan kasi yung mga yan yung nagbibigay ng toksin sa ating pagkatao. Kasi pag makikinig kasi mga ganyan, wala kang mapapala pag ganun. Mag-focus ka kung ano yung mga trabaho mo, kung ano yung mga pinagbibisihan mo, maging ano ka mga kapatid, mag-focus ka dyan para sa ikakatagumpay mo, para makamit mo itong tagumpay na ito. Ayan. Ito dito mga kapatid, meron din ditong kayo dito magpapamilya, magkamag-anak, both side ay pinag-aaway kayo dito. Kung ano yung mga pinagsasasabi nilang mga negative sa side ng partner mo, yung side naman ng partner mo kung ano naman yung mga sinasabi ng mga tao may galit sa iyo. Parang bini-brainwash nila para yun ang dahilan ng paghihiwalay ninyo. Yan. Pero hindi sila mananaig dito mga kapatid. Hindi sila mananaig dito. Sisirain kayo nito. Kalimitan mga kamag-anak mo itong nakikita ko dito. Kamag-anak. Maaring mayroon ditong tiyuhin, meron din ditong chinichismis din ng patago. Dito. Mga kapatid. Withdrawal. Ito mga naiinis sa inyo mga kapatid, kahit anong mga paninira sa inyo nito, kahit anong bato sa inyo na mga spiritual na atake ng kalaban, ito mga kapatid, bigo sila na isagawa yung mga plano nila. Kahit yung mga paninira dito, may mga paninira dito akong nakikita mga kapatid dito sa planning. May mga plano ito sa iyo. Mabuti o masama ang nakikita ko dito, may mabuti, may mabuting plano, may masamang plano din sa inyo. Itong mga may mga taong naiinis sa inyo, pero mabibigo ito mga kapatid, dahil darating ang araw, sila mismo ang mag-aaway-away. Ang mga baho na tinatago nila, sila mismo ang magkakaungkatan nito. Yung mga nagpaplano nito, sila mismo ang nag-aaway-away. Sa panahon nga siguro ngayon, nag-aaway-away na itong mga ito para nagkakabukuhan na sila yan. Kasi kahit anong tago ng kunyari, kahit anong tago ng tae, kahit ibalutin mo man ng ilang ng plastic yan, ilang balot na plastic, darating ang araw, aalingasaw yan. Kaya walang baho na hindi nabubulgar. Din yan, yung mga plano na yan, malalaman ninyo yan, yung mga tao na iinis sa inyo. Kalimitan kasi mga kapatid, mga kamag-anak pa ninyo ang nangihila sa inyo pababa, imbis na suportahan sila pa mismo ang nangihila sa kanilang mga kamag-anak pababa. Yan yung mga taong hindi nagtagumpay din sa buhay, wala ding narating, wala ding proseso sa buhay nila. Kaya ganun mga kapatid. Gusto kasi ng mga kamag-anak mo maging sunod-sunuran ka sa kanila. Magagawin kanilang tau-tauhan, gawin kanilang robot, gawin kanilang kung ano yung mga utos nila, susundin mo. Parang ganito mga kapatid. Gusto nila maging tau-tauhan ka lang. Ayan, hindi ka na kasi nila mauto, hindi ka na nila kasi mahawakan sa liig, dahil kaya mo na mga kapatid magsumikap mag-isa. Dito may nakita ko ditong nagsusumikap, kaya minsan dito may mga kamag-anak talaga dito na naiinis, nagagalit at
na-high blood pag nakikita ka, dahil nakikita ka nila dito nakikita ka na ditong nagtatagumpay. Ang tingin kasi nila nagtagumpay ka na, pero doon ka na papupunta mga kapatid, sa pagtatagumpay. Yan, kaya dinadaan ka sa paninira. Kung ano-ano yung mga paninira nito mga kapatid. Darating ang araw na mabibigo yung mga plano nila. Sila dito ang magkakabulgaran ng kanilang baho. Yan. Ipanalangin mo na lang sa Panginoon mga kapatid, kahit ginawan ka na dito ng spiritual, hindi bumalik pa rin sa kanila. Sila pa rin ang tinablan dahil malakas ang pananampalataya mo. Yan, malakas ang pananampalataya mo sa ating Panginoon. Yan, pag malakas ang pananampalataya mo, malakas ang backer mo sa Panginoon, hindi ka pababayaan yan. Kahit ano pang mga plano nila sa iyo na mga masasama ay hindi nagtatagumpay. Ni kahit kailan ay hindi nagtatagumpay ang kabutihan sa kasamaan. Yan nga mga kapatid, ang liwanag pwedeng pumasok sa dilim, pero ang dilim ni kahit kailan ay di pwedeng pumasok sa liwanag, dahil sila ay nasisilaw, nasusunog at nabubulag dahil sa liwanag ng taglay ng iyong kakayahan kahit sa mundo ng spiritual. Yan, alam yan ng mga may third eye. Kung ikaw ay malakas ang depensa mo sa katawan at may third eye yan, at yan ay ikaw ay inaurahan, masisilaw yan sa iyo kung malakas ang malakas ang depensa mo sa katawan mga kapatid. Lalo na yung mga ibang manggagamot diyan na nag-aura ng mga ng mga kakayahan nila. Talagang may mga gabay yan mga yan. Yung mga manggagamot may mga gabay rin. Ganun din yung mga mangkukulam may mga gabay rin. Yan, tulad na sa aming mga manggagamot. Alam namin mga kapatid na kami ay gagawa ng masama. Alam namin na yung tao na yan ay hindi mapagkakatiwalaan. Alam namin yan mga kapatid. Pag pumupunta pa lang dito ang pasyente namin sa bahay, alam na namin kung yan ba ang pasyente na yan may sakit, yan ba ay may intensyon lang, yan yung pasyente na yan ay hinahanapan lang kayo ng idea kung paano kayo manggamot. Yan, alam namin yan mga kapatid, pero kami na isang manggagamot na pinapasundan na lang namin mga kapatid para hindi sila mapahiya. Alam namin yan. Alam namin yan kung kami ay gagawa ng masama, kasi yung mga gabay namin nagsasabi na agad yan. Yan mga kapatid. Na yan, wag kang kasi may mga taong hindi sa iyo, gagawa ng hindi maganda sa iyo, napipigilan na agad nila. Sila yung nagbibigay ng banta na wag kang tumuloy, wag kang sasama sa ganyang tao, wag kang dahil hindi maganda ang intensyon niyan sa iyo. Yan. Nakakatakot na ngayon mga kapatid yung mga taong akala mong mabait, pero hindi mo alam kung ano yung mga intensyon ng mga yan. Yan. Iba kasi mga kapatid, dinadaan tayo sa mabuti. Papakitaan tayo ng mabuting pagkakawang gawa. Pero hindi mo alam may mga kapalit yung mga yan. Yan. Kaya dapat din tayo. Yan sa akin. Yun lang ang mga advice ko. Dapat marunong din tayong kumilatis at kung ano yung mga intensyon ng mga taong yan, dahil sa panahon ngayon bihira lang talaga mga kapatid yung taong tapat ngayon. Yan. Ito yung kinaiinisan ng iyong mga kamag-anak sa iyo. Nagagalit sila, naiinis kung ano-ano yung mga hindi nila kasi maraming blessing na dumadating sa iyo mga kapatid. Pinagpapala ka kahit ikaw dito ay ginawa ng spiritual na ikaw ay magkasakit, kung ano-ano yung mga negative na mga sinasabi sa iyo, kung ano-ano na yung mga sumpa ng mga taong may galit sa iyo, yung mga kaibigan mong naiinggit sa iyo, yung mga taong nagagalit sa iyo, may mga kamag-anak na naiinis sa iyo. Yan. May mga nagpaplano sa iyo. Wala pa rin, bigo pa rin sila mga kapatid. Pinagpapala ka pa rin. Dahil meron ditong blessing. Kahit anong sa iyo, kahit sumpain ka na nito na ikaw ay maganda hirap-hirap, maging pulubi ka, maging miserable ang buhay mo, nabibigo sila. Itong withdrawal, nabibigo sila. Patuloy ka pa rin pinagpapala ng Panginoon.
dahil ikaw dito ay lagi kang madasalin. Yan, may mga nagdadasal dito kahit hindi Latin, kahit kung ano-ano, kahit Tagalog man yan, kung ikaw ay nagpapasalamat ng bukal sa iyong puso at sa dibdib at sa iyong ay pakikinggan ng Panginoon yan, mga kapatid. Kahit hindi ka man magdasal sa simbahan, kahit dyan ka lang magdasal sa bahay ninyo, kahit sa saging ka man magdasal dyan, kahit nakaupo ka lang na magdasal ka, kung ang pagdadasal mo ay bukal sa iyong puso at isip, sa kalooban ninyo, pakikinggan at pakikinggan kayo ng Panginoon yan. Yan. Pero kung magdadasal kayo na kung magdadasal lang man kayo mga kapatid na may hihingin kayo ng ganitong bagay, may hihingin kayo ng ganitong yung mga hindi maganda, malabong ibibigay ng Panginoon yan mga kapatid. May hihingin kayo na sobra-sobrang biyaya, sobra-sobrang pera, sobra-sobrang kayamanan na ihihilingin niyo sa Panginoon, malabo pong ibigay ng ating Panginoon yan mga kapatid. Dahil kung sakaling ibibigay ng ating Panginoon, maaring mag-iiba ang takbo ng buhay mo. Maaring makakalimutan mo na siya, wala ka ng time sa kanya. Yan, mag-iiba na ugali mo, ang taas na ng tingin sa sarili, ang taas na ng tingin mo sa sarili mo pag ibinigay niya lahat ng mga hiniling mo sa kanya. Kaya may mga bagay na pilit na ibinibigay sa atin ng Panginoon, may mga bagay na hindi mga kapatid, dahil pag hindi ibinigay ng Panginoon sa iyo yung mga bagay na hinihiling mo, huwag kang magalit sa kanya, huwag mong sumpain ng Panginoon, dahil may dahilan yun mga kapatid na ba't hindi niya ibinigay yung mga bagay na hinihiling mo, dahil ayaw niya, darating ang araw, ayaw niya na makakalimutan mo siya. Yan, ayaw na makakalimutan mo siya, hindi mo na siya maalala. Kaya ganun mga kapatid, kung binigay man ng Panginoon, pasalamatan natin. Kung hindi mabinigay ng Panginoon yung mga kahilingan ninyo, magpasalamat pa rin kayo, dahil may dahilan po yun. Wag ninyong isisi sa Panginoon na sasabihin ng iba, hindi totoo yan Panginoon. Kung totoo yan, dapat yung mga panalangin ko binigay niya, pinagkaloob niya sa akin. Bakit hindi? Hindi niya pinagkaloob dahil may dahilan. O kung sakaling kung sakaling ikaw ay humiling sa kanya na magkaroon ka ng maraming pera, ganto ganyan, tapos nagkaroon ka, gagamitin mo yun sa masama. Kung ano-ano na yung mga paggagamitan nun. Kaya may dahilan mga kapatid. Okay na maging mahirap tayo. Ang importante, hindi tayo nagugutom, wala tayong sakit, maayos ang inyong pamilya, maganda at maayos ang pagsasama ninyo. Malaking biyaya na yun sa Panginoon mga kapatid. Wag na kayong maghangad ng gaanong kalaking mga material na bagay na yan, dahil hindi po maganda. Importante, ang blessing mo man dito, kahit maliit ang blessing mo o malaki ang blessing mo, magpasalamat pa rin kayo. Yan ang dapat dyan mga kapatid. Importante, hindi kayo nagugutom, nabibigay ninyo yung mga pangangailangan ng inyong pamilya, nakakakain kayo ng 3 beses sa isang araw, wala kayong sakit, maging maayos ang pagsasamahan ng inyong pamilya, walang away, walang gulo. Malaking pasalamat na po yun mga kapatid. Yan mga kapatid, at hanggang dito na lang, at tapos na po ang ating at lumalawak ang ating vlog. Yan, at hanggang dito na lang, at God bless us all. Ingat po tayo palagi, paki-like, share at subscribe na rin po ang aking YouTube channel, at paki-share na rin po kung nagustuhan ninyo yung mga aking mga vlog na ito. Yan, about sa kung ba't kayo kinaiinisan ng iyong mga kamag-anak. Yan po mga kapatid, at hanggang dito na lang, at God bless us all. Ingat po tayo palagi. Bye bye.